Paano kung yung dating naririnig mong boses na inuudyokan kang tumulong, katagalan gusto ko nang gumawa ng masama? Pakikinggan mo pa rin ba? Ako si JD at welcome sa ating channel. Dito pag-uusapan natin yung mga bagay na nagbigay sa atin ng sobrang takot at yung mga bagay na hindi natin may kwento sa iba dahil sa takot tayong walang maniwala. Welcome na welcome kayo dito. Unang beses kong narinig yung bulong nung isang beses na pababa ako ng LRT station. Sakto rin na may nakasalubong akong taong kalye. Actually, sobrang random lang pero may narinig akong boses na ang sabi abutan mo yan. Kaya ginawa ko naman. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na yung ganong senaryo. Hindi naman palagi. Kaya hinayaan ko na lang. Iniisip ko rin kasi na, alam mo yun, baka ginagamit ako ng Diyos para makatulong sa mga nangangailangan. Pero nagkamali ako. Di pala sa lahat ng oras mabuti yung gustong ipagawa sa akin ng boses na naririnig ko. September 2024. Taon na hindi ko makakalimutan dahil ito yung taon na isinugod namin sa ospital yung anak kong 7 days old pa lang. Kasi ilang araw nang hindi bumababa yung lagnat niya. Gustuhin ko man na dalhin siya sa private hospital hindi pa kasi siya enrolled sa HMO ko that time. Kasi nga hindi pa naayos yung birth certificate niya. So, to cut the long story short, wala kaming choice kundi mag-public hospital. Dinala namin yung baby ko sa isang public hospital sa may Caloocan. As usual, since public hospital, medyo matagal ang proseso. Hapon kami nagpunta pero halos madaling araw na bago kami nagkaroon ng bed sa PD ward. Ang masaklap pa isa lang ang pinapayagan na magbantay. Kaya ayaw ko man wala akong magawa kundi iwan yung partner ko. Pinayagan naman akong ihatid siya sa ward. Nga pala, nasa 4th floor yung ward. Nang makakit na kami sa ward, ang bumungad sa amin isang kwarto na hindi naman ganun kalakihan. Pero kasya ang 6 na bed na magkakatapat. At isang bintana na halos singlaki na ng pader. Dahil nga madaling araw na halos hindi na rin makita yung nasa labas ng bintana kasi nga madilim. Pero naaaninag ko naman na may puno sa labas dahil sa sanga nito. Actually, sobrang yabong nga ng sanga to the point na nakatikit na sa pader ng ospital. Pero malayo naman sa bintana kaya hindi ko na rin masyadong pinansin. Nung una, kahit papano kapante pa ako dahil may dalawa pang mag-ina ang kasama ng partner ko sa kwarto. Pero katagalan naiwan din ulit yung mag-ina ko dahil isa-isang na-discharge ang mga kasama nila sa ward. Saktong-sakto naman na biglang nag-announce na yung building ng hospital na yun under renovation. Kaya rin pala napansin ko wala nang bagong pasyente na inaakit sa ward. At doon ko na nga na-encounter ang isang pangyayari na tumatak talaga sa akin. Yung tipong kahit kailan hindi ko makakalimutan. Miyerkules ng hapon noon, pinayagan ako mag-leave sa trabaho. Kaya naman, sinulit ko na yun para madalaw ang mag-ina ko. Mga ilang oras din ako nagantay sa tapat ng ospital dahil 2:00 sakto pa kasi pwede pumasok ang mga dadalaw. At nang makakyat na nga ako, dala na rin siguro ng pananabik, agad kong kinarga yung baby ko at halos naiyak pa nga ako nung nabalitaan ko sa partner ko na naputukan daw ng ugat kaya kailangan ilipat ang swero. Nagpaalam yung partner ko na ako raw muna yung bahala sa baby namin dahil
maliligo lang daw siya saglit. May CR naman mismo sa loob ng kwarto, kaya sabi niya mabilis lang daw siya. Dahil nga hindi naman air-conditioned lahat ng kwarto sa ospital, nag-decide ako na buksan yung malaking bintana para naman kahit papano pumasok yung preskong hangin. Papalapit pa lang ako ng bintana napansin ko na agad yung sanga ng puno na dati nakatapat sa pader ng ospital. Pero ngayon, nakatutok na sa mismong bed ng anak ko. At halos konting-konti na lang papasok na sa loob ng kwarto. Hindi ko yun pinansin dahil iniisip ko na baka nagkataon lang. Pero nung buksan ko na yung bintana, isang pamilyar na boses yung narinig ko. At hindi lang isang beses, kundi halos paulit-ulit yung bulong na naririnig ko. Ipatong mo yung baby mo. Ipatong mo yung baby mo sa bintana. Literal akong napamura nang mangyari yun. Hindi agad ako nakagalaw na parang napako yung mga paa ko sa pwesto kung saan nakaharap ako sa bintana. Nang maramdaman ko na ulit yung katawan ko, dali-dali akong umalis sa tapat ng bintana at nagpunta sa tapat ng pintuan papuntang hallway. Naabutan pa nga ako ng partner ko na saktong kakalabas lang ng CR. Nagtataka pa siyang nagtanong na ano raw ginagawa naming mag-ama sa pinto. Palusot na lang ako. Sinabi ko na lang na hinihintay namin siya ni baby matapos. Pero sa totoo lang, sa mga oras na yun halos nanginginig pa rin yung mga tuhod ko dahil sa nangyari. Hindi ko na sinabi sa partner ko yung nangyari dahil ayaw ko naman siyang matakot. Silang dalawa na nga lang ng baby ko dun Kasi hindi pa sigurado kung kailan madi-discharge yung baby ko. Sa awa ng Diyos, nakalabas yung baby ko ng ospital after a week. Naikwento ko na lang yun sa partner ko nung nasa bahay na kami. Pero mas nabigla yata ako sa nalaman ko. Akala ko kasi ako lang yung may na-experience dun sa room. Pero mas malala pala yung na-encounter ng partner ko. Sa aming dalawa kasi ng partner ko, siya yung madalas makasense ng kakaibang energy at siya rin yung madalas na pinagpapakitaan. Based sa kwento ng partner ko, noong araw daw na sila na lang ni baby ang naiwan sa kwarto, mayroong nagpapakita sa peripheral vision niyang anhino na palipat-lipat na para bang gustong lumapit sa kanila. Pero sa hindi malamang dahilan, hindi raw makalapit yung anino. Kaya palipat-lipat na lang siya sa buong kwarto. Hindi na lang nagpapahalata yung partner ko na nakikita niya kasi baka mas lalo siyang takutin. Kaya pala lagi niya akong gustong dumalaw dahil may na-experience na pala siyang kakaiba. Naikwento rin ng partner ko na hindi lang pala ako yung nakakapansin dun sa puno. Dahil maging yung mama niya na minsang dumalaw iba rin yung pakiramdam dun sa puno. Kaya pala madalas nasa pintuan din sila. Noong mga panahon din na sila na lang dalawa ng baby ko sa kwarto, may madalas daw dumalaw na isang maintenance staff at kinakamusta palagi yung mag-ina ko. Madalas daw siyang tanongin nito kung hindi ba siya natatakot dahil dalawa na lang sila doon. Syempre nagkukunwari na lang yung partner ko na hindi natatakot. Pero sa tingin ko, alam ni Manong yon. Kaya ang ginagawa ni Manong sinasamahan niya yung mag-ina ko habang wala pang umaakit na dalaw. And then aalis na rin siya once na may kasama na yung partner ko. Pakiramdam namin may nakita si Manong pero siguro ayaw na lang sabihin sa partner ko para na rin hindi siya lalong matakot. Sabi ko nga, sana sinabihan ako ng mas maaga para naman nakapagpasalamat man lang ako kay Manong.
Ikaw, may naririnig ka rin bang bulong? Ingat ka, kasi hindi lahat ng bulong dapat pinapakinggan.